Ipinagutos ni Labor Secretary Rosalinda Baldos sa POEA na magsanay ng mas maraming trainer na tutulong sa pagsugpo ng illegal recruitment at human trafficking. Ito kasunod ng reprieve na ibinigay ng Indonesia sa OFW na si Mary Jane Veloso. Samantala, kasado na ang mga paghahanda ng DOLE para sa Labor Day bukas. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Matapos ipagpaliban ng pamahalaan ng Indonesia ang pagbitay sa Pinay OFW Jane Veloso sa pamamagitan ng firing squad, inatasan ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang Philippine Overseas Employment Administration na paigtingin ang mga hakbang kontra illegal recruitment at human trafficking. Partikular na pinatututukan ng kalihim ang pagsasanay ng mas maraming trainer para sa mga seminar na Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons o AIRTIP at Capability Enhancement Training o CET. Sa AIRTIP, makakakuha ang mga nagbabalak mga ibang bansa ng impormasyon ukol sa modus operandi ng mga illegal recruiter, paano maiwasan ang illegal recruitment at legal na proseso ng pag-a-apply para magtrabaho sa ibang bansa. Layo naman ng CET na palakasin pa ang kapabilidad ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, tagapagpatupad ng batas, mga pinuno sa Public Employment Service Office o PESO, NGOs at faith-based groups pagdating sa pag-iimbestiga ng illegal recruitment at human trafficking sa tulong ng mga prosecutor mula sa DOJ. Maliban sa mga ito, nakikipagnegosasyon na rin ang DOLE sa Presidential Communications Operations Office kaugnay ng paggamit bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng iba pang mga impormasyon ukol sa illegal recruitment at human trafficking. It will be a very strong forum where we can tell all the information and the public can also ask, parang yung IACAT can designate over kung daily man, yung mapag-agrihan, laging may host doon from different IACAT member agencies kasi criminal case itong recruitment and trafficking. It's not just very preventive and proactive yung role ng department eh. Sa kabila ng mga hakbang, may payo ang kalihim sa mga nais mga ibang bansa. It will be a very strong forum where we can tell all the information and the public can also ask, parang yung IACAT can designate over kung daily man, yung mapag-agrihan, laging may host doon from different IACAT member agencies. Kasi criminal case itong illegal recruitment and trafficking. It's not just very preventive and proactive yung role ng department eh. Samantala, kasado na ang mga paghahanda ng DOLE para sa Labor Day sa Mayo 1 na may temang disenteng trabaho at kabuhayan alay natin sa bayan. Samut-saring serbisyo ang handog ng kagawaran sa mga kababayan nating dadalo sa job fair sa PICC at sa iba pang mga lugar sa bansa na may mahigit 250,000 bakanteng trabaho. May medikal at legal, kaagapay ang iba pang ahensya mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Naglagay rin ng 3 PhilJobNet Job Search Kiosk kung saan makakapaghanap ng mga trabaho online. Nandoon din ang Professional Regulations Commission o PRC para tumulong sa pag-aasikaso ng pre-employment documents gaya ng rehistrasyon ng mga board passers at renewal ng professional IDs. Pwede na rin magproseso at kumuha roon ng iba pang mga mahalagang dokumento sa aplikasyon tulad ng NBI clearance, birth certificate, marriage certificate, tax identity number, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Maliban sa mga ito, magkakaroon din ng libreng skills demo, gupit at masahe hatid ng TESDA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.